Nandito na po tayo sa verse 33 ng Psalm 107. Psalm 107 verse 33. At patuloy po nating pag-aaralan itong awitin po na ito na ang sabi po dito, 'di ba, na ito po ay awit ng pasasalamat sa kabutihan po ng Diyos. At katulad ng napag-aralan po natin kagabi na inisa-isa po yung mga ginawa or yung display ng goodness, 'di ba, ng Lord sa buhay ng mga tao po na ito, sa buhay ng sumulat at doon po sa mga nakita po niya na buhay ng mga tao na naka-experience doon po sa goodness or doon sa kabutihan, 'di ba, ng Lord sa kanila. At ang kabutihan po nito na pinag-aaralan po natin din, yung mga bagay po na ito ay upang makita rin po natin, 'di ba, na wala namang pinagkaiba yung buhay nila sa nakaraan at maging yung buhay po natin, 'di ba, sa kasalukuyan at maging yung mga buhay pa ng mga tao sa hinaharap. Parehas lang yung mga pinagdadaanan, nag-iiba man yung picture po nito, pero it's the same thing, 'di ba, na it is the same na ang tao ay umaasa, 'di ba, doon po sa biyaya ng God. Ang tao ay umaasa doon po sa goodness, 'di ba, ng Diyos. Maging yung kabuuan, 'di ba, ng existence ng tao ay nakadepende lang talaga sa Diyos na may likha, sa kinakain natin, 'di ba, sa mga provisions na meron tayo, kahit sa air na lang, 'di ba, na natin, yung paghinga po natin, yung lakas po natin ay sa Panginoon po lahat 'yon, nakadepende po lahat sa Lord. Wala lang talaga tayong contribution, maliban sa pag-iingat sa kung ano yung ipinagkaloob sa atin, 'di ba, ng Lord. Pag yung maging good na steward, 'di ba, ng Lord. At pwede naman tayong hindi mag-aral sa mga salita ng Lord. Pwede naman tayong hindi maglingkod, 'di ba, sa kanya kung gusto natin. Hindi naman 'yun kawalan sa Panginoon eh. Wala namang mawawala sa kanya. Hindi naman tayo additional sa kanyang pagka Diyos. Maglingkod man tayo o hindi, sundin man natin siya, 'di ba, or hindi, 'di ba? Piliin man natin yung kagustuhan natin o yung kagustuhan niya, 'di ba? Ano man yung maging desisyon ng tao, magpagal man siya, magsakripisyo man siya para sa gawain ng Panginoon, 'di ba? It will not add anything sa pagiging Diyos, 'di ba, ng Diyos na kinikilala po natin, 'di ba, sa scripture. Pero alam natin na kapag pinili po natin, 'di ba, yung Panginoon, kapag naging grateful po tayo doon po sa goodness niya, kapag naging mapagpasalamat po tayo, 'di ba, sa lahat ng meron po tayo. Binibigay niya yung gustong-gusto ko lang yung binibigay niya yung bunga, 'di ba, ng lahat ng atin pong mga pinagpapagalan, yung bunga ng ating paglilingkod, 'di ba? Marahil may mga instances na hindi po natin yun nakikita kasi parang hindi tayo tinutugon ng Panginoon, pero minsan nakakaligtaan ng tao na yung pagtugon ng Diyos ay lagi pong nandiyan, especially sa mga tao, 'di ba, na talagang nagnanais mapaglingkuran siya. At yung
isa sa mga lagi po nating tinitignan, 'di ba, na bunga ng ating pong pagsunod, 'di ba, sa Panginoon, na ah, yung nakasulat dito sa akin, yung bunga ng espiritu, 'di ba, na nakikita po natin yung pag-ibig, nakikita natin yung joy, 'di ba, yung peace, nakikita natin yung patience, yung kindness, yung goodness, yung faithfulness, yung gentleness, yung self-control. Importante po yun, no? Na ah, makita, 'di ba, ng bawat sino man na nagnanais na makasunod sa Panginoon. Dapat nagbubunga, 'di ba, yung atin pong pagsunod. At itong mga psalmist po na ito ay nakikita po natin na yung kanila pong pagkilala at pagsunod po sa Panginoon ay nagbubunga po ito, 'di ba, sa kanila pong buhay. Hindi, kung titignan natin at kung i-compare natin yung buhay nila sa buhay po natin ngayon, na napakarami na pong maalwan na yung buhay sa kasalukuyan, 'di ba, compare sa nakaraan. Mas grabe po yung mga mga experiences po nila. Pero yung maisulat mo yung mga ganitong mga bagay ng goodness ng God na naranasan po nila, ay talagang sadyang kahanga-hanga. So tignan natin dito sa verse 33, ang sabi niya, nagagawa niyang tuyuin ang ilog na tulad ng ilang, maging mga batis. So kung kaya ito ng Lord, 'di ba, na nagawin, that will speak lang talaga doon po sa kanyang power. Siya lang yung pwedeng makagawa nito, na kaya niyang tuyuin yung ilog, sabi niya, na kaya niyang gawin ito na ilang, maging yung mga batis, magagawa niya, kaya niya, kasi siya po ay makapangyarihan. So kung nagdidepende yung tao, katulad ng mga Egyptian, 'di ba, na nakadepende po sila dati sa magpasa hanggang ng ngayon naman ay nakadepende po sila sa ilog, sa Nile River. 'Di ba, marami po silang mga Diyos-Diyosan na sinasabi, na nag-iingat doon po sa Nile River. At nakita po natin kung ano po yung ginawa, 'di ba, ng Diyos, na anong ginawa ni Yahweh sa ilog na yon na kanila pong sinasamba. Kaya po niyang patuyuin yung Red Sea, 'di ba, na nagawa po niyang patuyuin yon para makadaan lang yung mga Israelita, papunta sa Promised Land. Wala ni isa man sa kanilang nabasa. At may mga nagsasabi na umihip lang daw yung malakas na hangin kaya natuyo. Bakit nagkalunod-lunod yung mga armies ni Pharaoh. Kaya niya, magagawa niya. So hindi ang natin dito, ang pwede nating makita po dito, na alam mo yon, wala kang talagang pwedeng pagtiwalaan na creation maliban sa creator, maliban sa Diyos na makapangyarihan. Sabi dito, maging ang mga batis ay nagagawa ring parang lupang tigang kung nanaisin niya, diba? Kung gugustuhin niya. Kung walang ilog, kung walang ulan, 'di ba? Kung walang ibibigay na tubig ang Diyos, paano mabubuhay yung mga isda? Paano mabubuhay yung mga halaman, 'di ba? Paano silang paano masusustain ng tao yung alam mo yon, yung tubig para lang magkaroon ng buhay yung kanyang mga inaalagaan. Kunyari, dati may mga ganun yung mga nag-cloud seeding nung walang ulan, 'di ba, sa Pilipinas. Pero limited lang yung kaya po nilang gawin na ulan, yung mga artificial, 'di ba, na ginagawa po nilang ulan. Limited yun pero sa Panginoon, 'di ba, kaya po niyang magpabukal ng tubig at alam mo yon, yung magkaroon ng baha,
walain lahat ng creation kung nanaisin niya. Kaya rin niya, 'di ba, na tigangin or tuyuin yung ilog, tuyuin yung batis. Magagawa rin niya 'yon, no? Kung nanaisin niya. Kaya po niya yung gawin. Kung kaya niyang gawin, ulitin natin, that speaks doon po sa kanyang power. Tapos ganun-ganunin lang natin. 'Di ba yung Lord na ito na sasalawalain lang natin yung kanyang mga commandments. Grabing paglapastangan niya na sa kapangyarihan, 'di ba, ng Diyos. Grabing kaliit ng pagtingin natin, 'di ba, sa Diyos na ito, na yung mga bagay na ito ay hindi kayang gawin, 'di ba, ng tao maliban sa kanya. At wait lang po, sino ba yan? Ayan. Sabi dito, ang lupang mataba, sabi dito, kung kanyang ibigi, nawawalang saysay. Ang lupang mataba, di ba? Alam po natin, kapag mataba po yung lupa, mapapakinabangan yon, matatamnan mo, magbibigay ito ng magandang ani para sa isang tao. Kung yung trabaho mo ay maganda, maganda rin yung kikitain mo, di ba? Maganda yung balik sa'yo. Pero sinasabi dito, di ba, na kung kanyang ibigi, nawawalang saysay. Kung naisin lang niya, di ba, na mawala sa iyo kung anong meron ka, na mawala sa iyo yung sinasabing kapakinabangan mo, di ba, na ibinigay niya. Kung nanaisin niya, kaya po niya yon gawin, no? Kahit yung matabang lupa, sabi dito, kung kanyang ibigi, nawawalan ito ng saysay. Dahil sa sama ng mga nilikhang, dooy nananahan. Ang lupang mataba, kung kanyang ibigi, nawawalang saysay dahil sa sama ng mga nilikhang doon nananahan. Kung nanaisin niya, katulad ng lagi po nating sinasabi din, di ba, na ang Kanaan, ang lugar na ito ng Israel, na dating sinasabing Kanaan, ay maraming mga nakatirang mga mga lahi. Pero dahil hindi sila naging matapat, 'di ba, sa Panginoon, pinalayas sila ng Diyos sa pamamagitan po ng mga digmaan, 'di ba, na nangyari, yung mga pakikipagdigma na ginawa ng mga Israelita, na ang Diyos po yung nanguna, 'di ba, sa kanila. Ang Diyos yung talagang nagbigay sa kanila, 'di ba, ng katagumpayan sa lahat ng mga pakikipagdigma sa mga ang dami-daming mga nations dito dati, ang dami-daming mga lahi na una nang nakatira, 'di ba, sa lugar na ito. Pero dahil hindi po sila naging matapat sa Diyos, 'di ba, pinalayas po sila. So paano ka naman assure, paano mo naman masisigurado, 'di ba, na kapag hindi ka naging tapat sa Panginoon, mananatili ka pa rin doon sa sinasabing matabang lupa, o doon sa lupang mataba. Kahit nga ang mga Hudyo, 'di ba, sa mga pinag-aaralan po natin doon po sa mga hindi naging matapat, 'di ba, sa Panginoon, hindi rin naman sila nagtagal din, doon po sa mga kaloob sa kanila, na dapat i-enjoy po nila ng matagal sana. Sabi dito, kahit naman ilang, nagagawa niyang matabang lupain, nagiging batisang sagana sa tubig ang tuyong lupain. So kahit yung mga hindi na pwedeng pakinabangan, kapag naisin po ng Panginoon na maging maayos muli or maging maganda muli, nagagawa po yun. Wala pong imposible, 'di ba, sa Panginoon, no? Ito, kakantahin ito ng isang psalmist na nagpapakita doon po sa power at kayang gawin, 'di ba, ng Diyos. So napakamakapangyarihan ng Diyos na ito, na sinasamba po nila, isinusulat po nila, at nakakalungkot lang na hindi ito nakikita ng karamihan sa mga Hudyo, no? Karamihan sa mga
Israelita, maging sa kapanahunan pa ng matandang tipan, ng alam mo yun, ng bagong tipan, at maging sa henerasyon po na ito, winawalang bahala po nila, 'di ba, yung mga pagpapakilala, 'di ba, ng mga lingkod ng Diyos, ng patungkol doon po sa kapangyarihan ng Diyos, na meron sila. Madalas nagtitiwala po sila doon po sa sarili po nilang kakayahan, or kakayanan, maging sa mga kapanahunan po na ito. Pero ito, 'di ba, nakikita po natin, magbibigay lang talaga ito sa atin ng encouragement, 'di ba, na magpatuloy kahit mahirap, no? Sa totoo lang, maraming nakaka-disappoint lang talaga sa buhay na ito. Hindi lang naman tayo yung ganun po yung feeling, maging sa kapanahunan po nila. Pero nakaka-amaze lang na ang tinitignan po palagi nila ay hindi yung kanilang mga sitwasyon, kundi ang tinitignan po nila yung kadakilaan at yung kalakihan, 'di ba, ng Diyos na meron sila. Kasi automatically marami silang mga negative na nakikita po dito na posibleng magpahina sa kanila, 'di ba, sa pagsamba or pagsunod sa Panginoon, na katulad din po natin, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, no? Maraming disappointment lang talaga sa buhay na ito. Pero nakakatuwa lang na ibinigay din sa atin ng Lord yung mga ganito pong mga kasulatan na hindi pinangalagahan ng mga maraming mga Hudyo sa nakaraan at maging sa kapanahunan po na ito, upang makita po natin yung kadakilaan at yung kalakihan ng Diyos, 'di ba, na atin din pong sinasamba. Sabi niya, kahit yung ilang, wala ka nang pwedeng gawin sana doon sa ilang, kasi ilang na nga, walang pwedeng mabuhay doon, 'di ba, sa ilang. Kumbaga walang tubig doon, walang resources doon na pwede mo sanang gawin na maging fertile yung land na yon. Sabi ng Lord, kung nanaisin niya, magagawa niya yon na matabang lupain. Kaya niya yun gawin, no? Kaya niyang gawin na matabang lupain. So, it will also speaks, 'di ba, sa mga buhay po natin, na alam mo yun, yung hindi naman tayo kaibig-ibig at hindi naman tayo karapat-dapat talaga. Wala naman tayong mga accomplishments na maayos sa nakaraan. Yung mga pinaggagawa natin, hindi naman yun pwedeng ipagmalaki, 'di ba, sa nakararami. Pero yung alam mo yun, binago tayo ng Panginoon, nilinis, 'di ba, ng Diyos, at ginawa ulit na maging kagamit-gamit, di ba, sa kingdom po niya, ay isang napakalaki pong pagpapala, 'di ba? Napakalaki pong pribilehyo, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, 'di ba? Yung gawing kapakipakinabang ulit, 'di ba, sa Panginoon, maging matabang lupain ulit, 'di ba, na pwedeng pakinabangan, pwedeng maging pagpapala, ay talagang isang napakalaki pong pribilehyo, no? Kahit namang ilang magagawa niyang matabang lupain, nagiging batisang sagana sa tubig ang tuyong lupain. Kaya niya yun, kaya niyang gawin na maayos ulit, 'di ba, yung isang hindi na pwedeng gamitin, 'di ba, na lupain, or yung natiwangwang na ng matagal, 'di ba, na panahon. Tayo nakakapunta tayo, 'di ba, sa mga disyerto, sa mga disyerto, pwede mong itanim doon, no? Kung hindi man sand yung lupa, putik, o kaya puno ng bato, anong pwedeng itanim doon? Pero sabi po ng psalmist na ito, kahit yung ganong klase ng ilang, 'di ba, yung kahit na ganong klase ng disyerto na hindi pwedeng pakinabangan, ay kung nanaisin ng Diyos, ito'y magiging batisan ulit, or magiging sagana ulit sa tubig, or kaya ito ay magiging matabang lupain ulit kung nanaisin, 'di ba, ng
ng Diyos, kaya po niya yun na nagawin. No? So kung itong mga imposibleng mga bagay na ito ay kayang gawin ng Diyos, 'di ba? Napaka ano lang talaga, no, napaka laki lang talaga ng ng dapat na respeto, 'di ba, na dapat ibigay sa Diyos na ito. Sabi dito, sa lupaing iyon, ang mga nagugutom doon dinadala, ipinagtatayo ng kanilang lunsod at doon titira. Sila'y nagbubukid, nagtatanim sila ng mga ubasan, umaani sila ng saganang bunga sa lupang tinamnan. Sila'y pinagpalat, lalong pinarami ang kanilang angkan at dumarami rin pati mga baka sa kanilang kawan. No? So si Lord pa rin yun, di ba, yung nagbigay sa kanila ng lupain, si Lord pa rin yung nagpala, di ba, sa kanila, inayos ng Lord yung kanilang mga buhay, di ba? So supposed to be yung ganitong mga pribilehiyo or mga grasya na tinanggap po nila. Ang napakaganda po sanang response nila doon po sa giver ay yung talagang pasasalamat, no? Matinding pasasalamat, no? Maayos na pakikitungo, 'di ba, dito sa Diyos na ito, na wala nang ibang ginawa kung hindi pagpalain po sila. But we know the story, hindi po ganun yung nangyari. Hindi natin hindi natin lubos talaga na kayang isipin na alam mo yun, napakadali po nilang nakalimot doon po sa mga pagpapala na natanggap po nila sa Panginoon. Pero bago natin sila husgahan, lagi ko po itong sinasabi, di ba ganyan din naman ginagawa natin sa Panginoon, no? May mga tagpo din sa buhay po natin na hindi po natin siya pinili, nakalimutan natin yung mga ginawa po niya, di ba? Gusto nating mag-iba ng ating landasin, di ba? Gusto nating ibahin yung takbo ng buhay natin na hindi natin kasama, 'di ba, yung Panginoon, no? Willing tayo na mapasama, willing tayo na mag-suffer, willing tayo na i-take yung mga consequences, 'di ba, ng mga ginagawa po natin or gagawin po natin, alang-alang lang doon po sa doon sa kagustuhan po natin na ma-feed or alam mo yon, yung sa kagustuhan natin na i-drive yung buhay po natin, na instead na ang Lord po yung maging tagapanguna, di ba, ng buhay po na ito, no? So hindi tayo kaiba, di ba, sa kanila, no? Yung mga struggles nila sa nakaraan, sa kasalukuyan at maging sa mga buhay din po natin, it's the same thing. Pipiliin ba natin ang Diyos o hindi? No? Magiging grateful ba tayo sa ginawa niya or hindi? No? So sabi dito, kapag pinahiya ang bayan ng Diyos at nalupig sila, ang bansang sumakop na nagpapahirap at nagpaparusa, sila'y susumbatan nitong Panginoon ang kanyang gagawin, ikakalat sila sa hindi kilalang malayong lupain. So, alam din natin yung kwento na ito, no? Na doon po sa kanilang hindi po pagtanggap or doon po sa hindi kanila pagsunod, 'di ba, sa Panginoon, ay may mga kaparusahan po sila na tinanggap mula sa Diyos. At isa na po rito yung sabi dito yung dinala po sila sa mga lugar na hindi po nila kilala, sa malayong lupain, naging slave po sila, 'di ba? Hindi po sila naging malaya, dinala po sila doon po sa mga pagan na mga nation. So grabing kahihiyan po yung mga nangyari sa kanila. Ganun naman lagi kapag nagdesisyon lang talaga ang Diyos, ang tao, na iwanan ang Diyos. Hindi naman hindi lagi lang talagang kahihiyan yung
yung kahihinatnan ng mga taong lumalayo, 'di ba, sa Panginoon, no? Laging kahihiyan, no, yung laging nangyayari sa buhay ng isang tao na nagnanais na or nagnais na hindi sundin, 'di ba, yung Panginoon, no? Walang mabuti ang paglayo sa Panginoon. Sabi dito, ngunit itataas ang nangagdurusat laging inaapi, parang mga kawan yaong sambahayan nila ay darami na kikita ito ng mga matuwid, kaya nagagalak titikom ang bibig ng mga masama at taong pahamak, no? Taong pahamak, ngunit itataas ang nangagdurusat laging inaapi, no? Para nakita po natin dito, 'di ba, na sa tuwing may mga tagpo sa buhay po ng mga Israelita na hindi na po nila kaya, 'di ba? Lagi po silang lumalapit sa Panginoon, at nakaka-amaze lang yung mercy ng God. 'Di ba, na sa tuwing lumalapit po sila tinutugon po sila, 'di ba? Inililigtas po sila, ipinagtatanggol po sila, 'di ba, ng Diyos na ito. 'Di ba ganyan din naman ang ginagawa sa atin, 'di ba, ng Panginoon. Pero yung lagi po nating sinasabi, 'di ba, na yung grace ng God ay hindi po yun passes for us to sin, kundi yung grace na binibigay yung ng Lord, yung grace, may grace period kasi, 'di ba, yung Panginoon, hindi sa lahat ng oras hindi sa lahat ng panahon ibibigay po niya yung kanyang grasya, ano, may period yon. may hangganan, 'di ba, yung kung kailan yon, wala pong ni isa sa atin ang nakakaalam, 'di ba, kung hanggang kailan natin mai-enjoy yung grace period, 'di ba, ng Panginoon. Pero lagi nga natin na itong pinag-aaralan, 'di ba, na i-consider mo na yung bawat araw yun na yung huling araw mo. 'Di ba? Kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari, 'di ba, sa buhay na ito. Kasi may mga nakikita tayong malakas naman pero naunang namamaalam, 'di ba? Hindi natin talaga siya alam, 'di ba, kung kailan magi-end yung grace, yung grasya, 'di ba, ng Panginoon. Pero alam natin na yung buhay na ito ay napaka rupok po nito. Hindi natin alam kung hanggang kailan. 'Di ba, magkamali lang yung isang blood vessel diyan sa atin, dito sa loob ng ating body. Magkamali lang siya ng mapasukan diyan sa loob ng ating katawan, 'di ba? Yan na yung magiging end ng buhay na ito, no? So kahit yung pagkilos, 'di ba, ng kung ano man yung mga kumikilos na hindi natin nakikita sa loob ng ating mga katawan, ay hawak pa rin ng Panginoon, 'di ba? Upang magpatuloy tayo, magkaroon tayo ng buhay. Kaya nga every gising is a blessing. Every gising is a blessing, na alam mo yun, mai-enjoy pa natin yung grasya, 'di ba, ng Panginoon. So kung nabibilang yung panahon ng isang tao, kung hindi certain, kung alam mo yun, kung uncertain yung bukas, 'di ba? Bakit hindi na lang siya mag-isip ng mga bagay, 'di ba, na pang-eternal, 'di ba? Alam mo yun, magkakaroon ka pa ng panahon na isipin na lumayo at magkasala sa Panginoon, instead na mag-focus ka doon sa eternal things. 'Di ba, may mga ganon na hindi natin nauunawaan. Kaya maganda talaga na lagi rin po tayong nakatutok, 'di ba, sa salita ng Panginoon, upang walang puwang ang kaaway, 'di ba, na i-distract tayo or i-destroy tayo. 'Di ba? Kasi kapag naka-focus po tayo
on the eternal things. Walang ano kung hindi natin ino-open yung buhay natin para doon sa mga temporary na things, kundi naka-focus po tayo, 'di ba, doon po sa eternal things, para alam natin yung ano natin, para alam natin yung kahalagahan, 'di ba, ng ating existence. Nakakalungkot lang talaga kapag merong isang kapatid or isang kapwa mananampalataya, 'di ba, na umiiba ng kanyang landas. Nakakalungkot talaga 'yun Ako, hindi ko 'yun talaga kayang isipin. Siguro kung sa mga kapanahunan na na pabanjing-banjing lang ako sa pananampalataya, hindi ko 'yun papakialaman. Wala akong andun. Wala akong anong tawag doon? Hindi ko 'yun bibigyan, 'di ba, ng importansya. Wala akong mafi-feel na pain, yung mga ganon. Pero kapag kapag sa Panginoon pala tayo, na marami tayong pinanghihinayangan, 'di ba, na mga tagpo, no, na alam mo 'yon, yung kapag may mga nakikita tayo na hindi nagpapatuloy sa mga nakasama po natin, 'di ba, sa fellowship, hindi rin natin alam kung hanggang kailan tayo magsasama-sama, kung may susunod pa ba na anniversary for us, or kung hanggang kailan meron tayo sa fellowship. Hindi rin po natin 'yun alam, 'di ba? Hindi ako nag-e-expect anything will happen. Basta kung ano man yung mangyari, 'di ba? Ano man yung ibibigay sa atin na bukas. Magpatuloy lang tayo, 'di ba, sa kung ano yung natin, kung ano yung dapat nating gawin. Lagi lang tayong makinig, 'di ba, sa Panginoon, mag-aral, 'di ba, sa kanyang mga salita. Kasi pwedeng mangyari ang anumang pwedeng mangyari, 'di ba, sa araw ng bukas. Pero sa atin na mga naghihintay, 'di ba, sa Panginoon, alam natin na ang mga bagay na mga temporary ay hindi sila magtatagal, 'di ba? Kaya yung relasyon natin sa Panginoon, yan po yung ating binibigyan palagi, 'di ba, ng pagpapahalaga. Sabi dito, ngunit itataas ang nagdurus at laging inaapi, parang mga kawan, yaong sambahayan nila ay darami. Nakikita ito ng mga matuwid, kaya nagagalak. Titikom ang bibig ng mga masama at taong pahamak. Nakikita ito ng mga matuwid at nagagalak. Makikita nila yung bunga 'di ba? Yung mga matuwid, alam nila kung ito po ay kasi kapag kumilos po ang Panginoon, nakikita po yan ng matuwid. At magagalak po sila. Sapagkat ang Diyos, kapag siya po ay kumilos, nagbibigay po siya, 'di ba, ng kanyang tamang judgment. Tamang judgment. Tamang judgment. Kaya kung ang iglesia ay magpapatuloy, mga kapatid, ang iglesia na kinaroroonan po natin ay magpapatuloy, magagalak po ang ang mga taong matuwid. Pero kapag hindi po to magpapatuloy, judgment po ng God ang kanyang pinairal po doon, no? Judgment po ng Lord ang kanyang ibinigay po doon, no? Makikita po yan. Makikita at makikita, 'di ba, at saan nagkakamali at saan nagkamali. Dapat ganun lagi yung ating iisipin. In every failure, saan nagkamali? Saan tayo nagkulang? Hindi po pwedeng hindi iyon makita,
no? At lagi tayong bumabalik doon po sa doon sa proseso po ng Panginoon, no? Yung word na repentance. Tama ba yung repentance na ginawa? Acceptable ba ito? 'Di ba sa Panginoon? Kasi kung hindi acceptable sa Lord, judgment yung binibigay ng God eh. Pero kung acceptable sa Panginoon, blessing ang binibigay, 'di ba ng Diyos, no? Yung restoration yung ibinibigay ng Diyos. At makikita po natin 'yan as we continue to stand, 'di ba, sa presence po ng Panginoon. Yun po yung yun yung alam mo yun yung tinitignan ko, yun yung nasasabik ako na makita kahit sa mga kapanahunan po natin. Yun yung gusto kong makita kung ano yung judgment ng God. Gusto kong makita kung ano yung blessing, 'di ba, ng Panginoon, no? At kung ano man po yung resulta po noon, kung ano man yung ipagkakaloob ng Panginoon, siya naman yung magbibigay po nito, at wala naman tayong ibang other choices, 'di ba, kung hindi magpasakop doon po sa will, 'di ba, ng Panginoon. Naman po yung kanyang kalooban. Sabi dito, kayong matalino. Sabi niya, kayong matalino. Ang bagay na ito'y inyong unawain. Ang bagay na ito'y inyong unawain. Alin? Pag-ibig ni Yahweh na di kumukupas ay inyong tanggapin. Ang inyong tanggapin. Kayong matalino. Sabi niya, kasi maraming bobo eh. Bakit nabobobo? Kasi dahil sa kasalanan, no? Maraming mga hindi matalino kasi ayaw nilang makinig, 'di ba, sa Panginoon. Maraming hindi nakakakita sa liwanag kasi they were blinded by their sins. No, maraming hindi nakakakita doon po sa panukala, 'di ba, ng Panginoon kasi ayaw nila yung tignan at ayaw nila yung tanggapin, no? Kaya sabi ng psalmist po na ito, kung matalino ka, kayong matalino, hindi ito para sa lahat, pero doon po sa mga nag-iisip, no? Doon sa, alam mo yon, may yung katalinuhan na alam mo kung ano talaga yung mabuti at masama. Yun naman yung matalino, 'di ba? Alam niya kung ano yung mabuti at masama. Eh yung bobo, kung hindi yun hindi niya alam kung ano yung mabuti. Ang alam lang niya ay laging masama. Kaya nga bobo yung tawag sa kanya, 'di ba? Dahil hindi siya nag-iisip. Hindi niya iniisip kung ano yung mabuti at saka kung ano yung masama. At kahit man maisip niya siguro, mas pipiliin pa rin niya yung masama. Hindi po yung mabuti kasi lahat ng mabuti ay galing sa Diyos, no? Sabi niya dito, kayong matalino, ang bagay na ito ay inyong unawain. Alin? Yung pag-ibig ni Yahweh. Unawain natin yung pag-ibig ni Yahweh. Mahirap bang unawain yung pag-ibig ng Panginoon? 'Di ba? Mahirap siyang unawain kasi alam mo 'yon, bakit ganun na lang yung pag-ibig niya? Hindi kasi hindi naman tayo Diyos, 'di ba? Pero tayo yung recipient ng pag-ibig niya, na grabe na lang siyang magbigay ng kanyang pag-ibig sa tao. Yung bigyan siya ng ganitong klaseng mundo, 'di ba, na nandyan na yung lahat. Yung bigyan siya ng buhay, 'di ba, na para ma-enjoy niya yung mga pagpapala ng Diyos. 'Di ba? Yung alam mo yun, pati yung salvation niya trinabaho na ng Panginoon. Hindi na niya kailangang magpakahirap pa, 'di ba, sa pag-aalaga ng kanyang mga tupa o ng kanyang mga hayop para lang lagi-lagi na lang i-offer niya, 'di ba, sa Panginoon. Inayos na lahat 'yun ng Lord sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Isa lang talaga yung yung nakikita po natin from pages to pages of
the scripture, nangingibabaw lang talaga yung salitang pag-ibig, 'di ba, ng Diyos. Pag-ibig ni Yahweh. Magmula pa sa unang mga pages, dahil sa pag-ibig ni Yahweh, nag-create siya ng liwanag, nag-create siya ng mundo, nag-create siya ng tao dahil sa pag-ibig ni Yahweh. All throughout the scripture, all pages, 'di ba, ng scripture, nagdi-display ito ng pag-ibig ni Yahweh. Na merong isang Diyos na tunay ang kanyang pag-ibig, pero yung tao gusto niyang ibigay yung kanyang pag-ibig sa hindi karapat-dapat, 'di ba, na naibigin maliban kay Yahweh. Tayo alam din naman po natin 'yan, 'di ba, mga kapatid, pero nung tayo po ay binago, 'di ba, ng Panginoon, iba na yung number 1 na laman ng puso natin, walang iba kundi si Yahweh. Kasi siya yung nakita na natin, naging matalino na tayo sa pagdedesisyon, naging matalino na tayo sa pagtingin, 'di ba, ng mga bagay na makakabuti sa atin. Yun ay yung piliin, 'di ba, si Yahweh. Kapag nakita kasi natin yung pag-ibig, kahit naman sa tao, 'di ba? Kapag nakita natin yung wagas na pag-ibig, yung pag-ibig ni Yahweh ay dinisplay po niya ito sa napakarami pong mga bagay. 'Di ba? Napakarami pong mga testimonies, napakarami pong mga miracles, napakarami pong mga wonders. Kapag tumutok pala tayo doon sa pag-ibig ni Yahweh, 'di ba? Mas lalo natin siyang iibigin eh. 'Di ba? Mas lalo natin siyang mamahalin nang higit. Kaya nga laging sinasabi, 'di ba, sa scripture, love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Diba? Love the Lord your God with all, lahat ng laman ng puso na ito, na madaya, 'di ba? Lahat ng laman ng being na ito, 'di ba? Dapat laging nakakonekta doon po sa pag-ibig ng Diyos na ito. Kapag nag-focus tayo doon sa pag-ibig ni Yahweh, 'di ba, sa atin, hindi lang sa tayo ay nagiging matalino, hindi lang sa nauunawaan natin, 'di ba, yung laman ng puso nitong si Yahweh, kundi nakikita po natin na yung pag-ibig na ito ay hindi kumukupas. Kaya anong sabi ng psalmist po na ito? Inyo itong tanggapin. Inyong tanggapin. Sapagkat hindi kumukupas, 'di ba, yung pag-ibig ni Yahweh. Grabing yun Hindi naman kawalan sa Diyos kung hindi natin tanggapin yung kanyang pag-ibig, 'di ba? Pero kawalan ng tao kapag hindi po niya tinanggap yung pag-ibig ni Yahweh. At yan, 'di ba? Yung pag-ibig po na yan ay naka-display po siya, 'di ba? Doon po sa natin sa salvation. Kaya nga yung mga 'di ba, tinatanggap mo ba ang Panginoon, 'di ba? Nagre-repent ka ba? Parang yun, no? Parang alam mo yun, yung parang binibigyan mo pa ng chance yung or choice yung tao, 'di ba, na tinatanggap mo ba, parang ibinebenta, 'di ba, yung pag-ibig po ng Panginoon. Pero yung isang tao na talagang naka-experience ng pag-ibig nitong si Yahweh, hindi mo na yun kailangang sabihan 'di ba? Pipiliin niya ng higit itong si Yahweh at kikilalanin niya, 'di ba, kung sino itong si Yahweh. Marami ng mga ganyang testimonies, 'di ba, ng mga tao na ginagamit po ng Diyos ng maayos sa kapanahunan po natin na ito, na upon reading, 'di ba, the scripture, upon seeing yung kabutihan po ng Panginoon, alam mo yun, na naririnig ko na testimony nila, grabing umibig yung Diyos na ito. Grabe yung display ng kanyang pag-ibig. 'Di ba? Sino naman yung hindi kikiligin, 'di ba? Sa term natin, kilig, 'di ba? Sino naman ang hindi kikiligin sa isang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, 'di ba? Ang tanong doon, iiwanan po ba natin yung Diyos na ito
na tunay na umiibig po sa atin. At yun po mga kapatid yung ating lesson. At natapos po tayo dito po sa Psalm 107. Sa Psalm 108 po tayo sa Lunes, God willing. So yun po at Erev Tov po sa bawat isa. Ito type ko na lang po yung ating question.